somewhere out there, somewhere far away. I want Tama ang aking ama, ang mga dalubhasa ay nagtatago sa paningin ng lahat sa gitna ng mga ordinaryong tao. Paano ako naging bulag para hindi makilala ang dalawang ito na mga namanghangal? Master, gusto ko rin pong lumipat at mamuhay ng mag-isa. Ang suntok ng batang ito ay napakalakas. Bilang kanyang master, dapat mas lalo pa akong maging pambihira. Sinabi naman ni Away, na posibleng araw yun, dagdag pa niya na medyo maliit nga raw ang lugar na ito para sa kanila. Pagkatapos ay bigla namang nasira ang pader ng bahay nang dumampi dito ang daliri ni Away. Pagkatapos ay tuluyan na itong nawasak, samantalang natutulala naman ang dalawa sa kanilang nakita. Nasabi naman ng babae, sinira ang isang bahay dahil lang sa kulang sa espasyo. Pagkatapos ay gulat na gulat rin naman ang lalaking ito na sinusundan rin pala ang dalawa, samantalang nagtaka naman ang babae gayong saan nga raw ba nanggaling ang taong ito. Sinabi naman ng ating bida na hindi niya nga raw na-control ang kanyang lakas, ngunit makikita naman na manghang-mangha ang kanyang disciple sa ginawa ng kanyang master. Nagsalita pa si Away, kahanga-hanga nga, pero ngayong gabi baka kailangan nating matulog sa kalye. Nang bigla namang may malakas siyang tinawag na master, kung kaya gulat na gulat naman ang ating bida. Pagkatapos ay ang hangal pala ito na nakita natin noon sa unang chapter na ngayon ay nais na maging master ang ating bida. Nasabi pa ng taong ito na, isang tunay nga raw na master ang ating bida, bagamat hindi niya nga raw alam kung saan ito nagmula ay, isa pa rin daw itong tunay na master. Dagdag pa niya sa kanyang isipan, sa isang gun na tapik, kaya niyang durugin ang mga bahay. Anong level na ito, hari ng martial arts, o kahit isang santo? Hanggat kumakapit ako sa hita niya, sigurado akong makakapasok din ako sa listahan ng mga assassin. Pagkatapos ay bigla naman siyang pinapaalis ni Away, gayong hindi nga raw siya nagkaroon ng ganito kalaking disciple, isa pa bitawan nga raw nito ang kanyang hita, samantalang nagsalita naman ang lalaking ito na pagkakamali niya nga raw yun nung una, isa pa pinapapili nga raw siya ng bida noong mga araw na iyon. Dagdag pa niya na gusto niya nga raw na sumunod sa ating bida, gayong magagamit nga raw siya nito. Nagtanong naman si Away, na kung saan nga raw ito magaling. Sumagot naman ito na may pera nga raw siya at matutulungan nga raw niya ang bida na ipagawa ang bahay nito. Tumanggi naman si Away, gayong hindi ayaw niya nga raw na gagamitin ng isang tao ang pera para insultuhan siya. Dagdag pa niya sa kanyang isipan na gaano nga raw ba karami ang pera ng taong ito, gayong isa lang naman raw itong tagapamahala ng isang bahay tuluyan. Isa pa kung hindi nga raw niya binugbog ang taong ito ay sa malamang ay hindi nga raw ito magiging mabait sa kanya. Pagkatapos ay lumipas ang kinabukasan, makikita natin si Away, na tila nagulat sa kanyang nakita. Dahil sa ang kanyang bahay ay naging ginto ang bubong at naging isang magandang bahay na ito, may nagtanong naman na master ano nga raw ba sa tingin nito ang bahay na pinaayos niya. Dagdag pa ng lalaking ito na, ang limitasyon sa pag-withdraw ng pera sa bangko ay limitado araw-araw, kaya simple lang na pag-aayos ang magagawa natin. Samantalang nasabi naman ni Away, sa kanyang isip na simple pa nga raw ba sa lalaking ito ang ganitong bahay. Nagtanong naman ang bida na kung madami naman raw itong pera, bakit ba raw nagtatrabaho pa ito bilang waiter sa isang inn, na labis naman ikinabigla ng lalaking ito, dahil sa narinig niya mula sa ating bida. Nagpaliwanag naman ang lalaking ito, sa mundong ito, ang lakas ang pinakamataas, at ang mga nagsasanay ng martial arts ang pinakamakapangyarihan, sabi nila may mga nakatagong talento sa Yuhang Town, at si Master ay sikat sa listahan ng mga assassin. Dagdag pa nito, Master, napakalakas mo, bakit ka pumunta rito para maging waiter? Sabi nila ang pagtatago sa harap ng lahat ang daan, ano ang gamit ng pagiging isang talunan na may pera lang. Nasabi naman ni Away sa kanyang isip na, bago maglakbay sa panahon, ang pangarap ko ay maging isang walang kwentang tao na may pera lang. Sinabi naman ni Away, na, pero ang kakayahang pinansyal ay isa ring uri ng kakayahan. Bakit hindi mo nalang gamitin ang pera para durugin siya? Samantala nang marinig naman ng lalaking ito ang sinabi ni Away, ay nagtataka naman siya gayong hindi nga raw maituturing na talento ang paglalabas ng pera, gayon na rin ang durugin ng isang tao gamit ang pera. Lumipat ang sine sa isang babae na sinasabing sapat na nga raw ba ang perang ito,
habang ang matandang kausap naman niya ay tila manghang-mangha sa kanya. Sinabi naman ng matanda na talagang mabait nga raw ito, at agad nga raw niyang ipapadala ang titulo nito. Dagdag pa niya sa kanyang isipan na, hindi ako makapaniwala na may magbabayad ng 10 beses sa presyo para sa bahay tuluyan na ito, ang mga tao ay hanggal at may sobrang pera. Dagdag pa niya habang papaalis na, kahit papaano nga raw ay hindi naman talaga siya ang may-ari ng ina ito, habang pinagmamasdan naman siya ng babae. Pagkatapos ay tinawag niya na ang young master, gayong naasikaso na nga raw niya ang lahat. Agad namang lumabas ang young master nang marinig niya ang sinabi ng babae. Sinabi pa niya, kaya naman, ang kakayahang pinansyal ni master ay talagang gumagana ng kamangha-mangha. Nang bigla naman siyang natigilan gayong may mabilis na tao ang dumaan sa kanyang tabi. Ang estado ba kung saan matatagpuan ang Yuhang Town ay tinatawag na Yuhang Province. Ang Karatig ay Guso, at mas malayo pa ay ang Central Plains. Ako ang anak na babae ng Iron Clothes Gate Sect Master. Alam ko na ang iyong pagkakakilanlan, dapat ikaw ay nakuha ang pangalang Cool Assassin. Nang may bigla namang kumakatok sa kanyang pinto kung kaya napalingon naman ang ating bida. At nagpakilala naman ang babaeng ito na galing sa Iron Clothes Gates at ang kanyang pangalan ay Xia Yi, at narito nga raw siya upang kausapin ang ating bida. Pagkatapos ay ipinakita ang isang magandang gusali na mukhang sinauna, at pagkatapos ay may nagsalita na darling handa na nga raw ang pagkain nito. Sinabi pa ng maskuladong lalaki na tandaan nga raw ng bida na mag-iwan ng magandang review, sabay sabing emwa, nagsalita naman si Xia Yi. Ito ang pinakabagong serbisyo sa Drunken Flower Pavilion, hindi mo ba gusto? Sumagot naman ng ating bida na, ang serbisyong ito ay may isang uri ng kagandahan na nagwawalang bahala sa buhay at kamatayan ng mga mambaba. Sinabi naman ng babae na, handa na ang mga pagkain, hindi na ako magiging magalang. Dagdag pa niya na, ako ang anak na babae ng Iron Clothes Gate Sect Master, at alam ko na ang iyong pagkakakilanlan, gulat na gulat naman ang ating bida sa kanyang narinig. Dagdag pa nga habang seryoso na kung hindi nga raw siya nagkakamali itong araw ay, naging seryoso naman ang ating bida at sinabi niya sa kanyang sarili na kailangan nga raw niyang patayin ang babaeng ito, nang bigla naman siyang natigilan gayong sinabi ng babae na, isang transcendental na eksperto na nakatago sa mortal na mundo. Tama, sumagot naman si Away, na, nagbibiro lang ang miss, tulad ng iyong nakikita, isa lamang akong ordinaryong tao. Dagdag pa niya sa kanyang isip na, alam ko na, ang aking pagbabalat kayo ay hindi maaaring makita muli. Ang Iron Clothes Gate ay dapat isang tanggapan ng gobyerno, tama? Ito ay isang sumasalungat na puwersa, may ngiting na sabi naman ng babae, na, tulad ng inaasahan, tulad ng sinabi ng aking ama, ang mga tunay na eksperto ay madalas na mapagpakumbaba. Dagdag pang tanong ng babae, na, sigurado ako na alam mo rin na sa pagkawasak ng demonic cult, ang mga labi ng kulto ay nakakalat sa lahat ng dako, samantalang nagtanong naman ng ating bida na ano nga raw ang kunik ng bagay na iyon sa kanya. Sumagot naman ang babae na syempre naman raw ay may kunik ito sa ating bida. Dagdag pa ng babae na, ang pag-angat at pagbagsak ng mundo ay responsibilidad ng lahat. Ngayong kulang sa kamay ang Iron Clothes Gate, ang paghuli sa mga nalalabi ng kulto ay apurahan. Samantalang may nagsasabing siya, ang pinuno ng tumatakas na demonic cult, self-proclaimed. Sabi pa nitong babae na, gusto kong humiling ng iyong tulong sa paghuli sa mga labi na ito ng magkasama. Samantalang nagtataka naman ang ating bida gayong sa katunayan ay siya ang pinuno ng sekta na iyon. Isa pa nais ba raw nitong hulihin nila ang sarili niya, pagkatapos ay ipinakita ang magarbong gusali na ito na may nagtatanong na, so ito na nga raw ba yun? Tanong pa ng ating bida na kung ito na nga raw ba ang lugar na nais nitong puntahan nila. Sabi pa ng ating bida na, ang dekorasyon ay mukhang napakaganda, para saan ang testing Marshall Hall. Dagdag pa niya sa kanyang isip na, maaari bang ituring ito bilang isang pagbisita sa punong tanggapan ng kalaban para sa akin. Samantala nagtataka naman si Xia Yi, sa ikinikilos ng ating bida. Naisip pa niya na, well, bilang isang reklos sa loob ng maraming taon, ipagpalagay ko na hindi ka magmamalasakit sa mga bagay na iyon. Sinabi niya rin sa ating bida na, mula noong ilang taon na ang nakalipas, ang Iron Armor Sect sa iba't ibang rehiyon ay nagtatag ng testing martial halls upang subukan ang martial strength ng martial artists.
Paliwanag pa niya na, mula sa mga martial disciples hanggang martial gods. Higit pa rito, at ang mga ito ay ayon sa iba't ibang antas. Ang Iron Armor sects ay naglalabas ng iba't ibang kulay na jade plaques. Pagkatapos ay ipinakita niya ang kanyang jade sa ating bida, sinabi pa niya na, ang sa akin ay berde, na kumakatawan sa isang intermediate martial artist. Nagtanong naman ang bida na, at kumusta naman ang martial gods? Anong kulay ang sa kanila? Sumagot naman si Xia Yi, na hindi niya nga raw alam ang patungkol sa kulay ng jade ng mga martial gods. Sinabi pa niya na, sa totoo lang, walang nakakaalam. Hanggang ngayon, wala pang nakakaabot sa antas ng martial god, ngunit sinasabi ng lahat na ang pag-abot sa antas ng martial god ay nagbibigay sa iyo ng pagkakataong buksan ang heavenly stairway at umakyat sa ibang mundo. Napapaisip naman ng ating bida gayong gaano nga raw kalakas ang tunay na may-ari ng katawang ito. Bukod pa ron ay naisip niya rin na bakit hindi na nga lang raw niya ito subukan upang malaman niya. Isang batang babae na nakasuot ng pulang kasuotan ay nakatingala na may gulat na ekspresyon. Sa tabi niya ay isang lalaking karakter na nakatingin pababa na may pag-iisip o nag-aalala na ekspresyon. Pero kung makuha natin ang atensyon ng Iron Armor sect, magiging problema yan. Makikita ang dalawang kamay na magkahawak, sabi, huwag kang ang mag-overthink. May dalawang karakter na tumatakbo, sabi, tutal nandito na rin lang tayo, subukan na natin. Si Xia Yi ay nakangiti, sabi, kung ang isang taong kasing lakas mo ay sasali sa amin, hindi na namin mahihirapan pang sugpuin ang mga masasamang sekta. Pagkatapos ay may makikita tayong may boses na nagtataka gayong paano nga raw naging ganito. Isang tao ay sumisigaw sa loob ng isang transparent na bagay. Sabi, transparent, si Xia Yi ay nakatingin sa isang transparent na bagay. Sabi niya, hindi man lang puti, pero sumisimbolo ng purong transparency, na nagpapahiwatig ng kumpletong kakulangan sa pundasyon ng martial arts. Si Awei ay nakatingin ng may pagtataka, sabi niya sa kanyang isip, kakulangan sa pundasyon ng martial arts. Sabi ni Awei sa kanyang isip, parang ang orihinal na may-ari ay nagsanay ng isang teknik na kayang itago ang kanilang tunay na lakas, tunay na karapat-dapat na maging pinakamataas na figura sa mundo ng martial arts, may pananaw. Nag-iisip ng sobra, sabi ni Awei sa kanyang isip habang nakangisi, basta alam kong ako ang pinakamagaling na martial artist sa mundo, sapat na yun sa akin, habang nagtataka naman si Xia Yi, kung bakit pangiti-ngiti pa ang ating bida. Sabi ng isang babae sa kanyang isip, may mali, simula nang maitatag ito, ang testing martial hall ay hindi kailanman nagkamali. Hindi dapat magkaroon ng anumang problema sa mga resulta ng pagsubok. Sabi ni Xia Yi sa kanyang isip, nasaksihan ko ang kanyang lakas at ang lakas ng kanyang disipulo gamit ang sarili kong mga mata. Kaya bakit hindi ito masusukat ng tumpak? Sabi ni Awei, kung gayon, dahil mukhang maayos na ang lahat ngayon, aalis na ako. Biglang naisip ni Xia Yi, ay, teka, sabi ng isang lalaki, ang pagsasanay ng martial arts ay katulad ng pag-aaral at kaliwanagan. Sa simula ng lahat ng bagay, ang dakilang paraan ay simple, na nagiging komplikado. Ang pagbabalik sa pagiging simple ay ang tunay na pinakamataas na kaharian. Sabi ni Xia Yi sa kanyang isip, kapag ang lahat ay pinag-isa at natural na isinama, maaari bang siya ay nakapaglinang na sa kaharian na iyon? Nakita ni Xia Yi na biglang naglaho si Awei, nagulat si Xia Yi at nagtanong, saan siya nagpunta? Isang lalaki ang nagtanong kay Xia Yi, Yi, anong ginagawa mo dito? Tapos lumipat ang sine sa isang magandang gusali, at ipinakita rin ng isang kamay na may hawak na isang baso ng tsaa. Sumigaw ang lalaki, anong kalokohan, ang larawan ng labi ng sekta ng demonyo ay talagang ninakaw mo. Talagang pinapalayaw mo ako, bilang aking anak, paano ka nasangkot sa ganitong bagay? Paano ko ito ipapaliwanag sa mga pinuno ng mga sekta? Sinabi ni Xia Yi, sinusubukan ko lang tumulong, sinabi ni Xia Fu, ang master ng Iron Armor sect at isang martial saint, anong tulong ang maibibigay mo? Bukod pa rito, ang taong namamahala sa mga dokumento ng maritime capture sa sekta ay inupahan ko sa malaking halaga. Sinabi ni Xia Fu, isa lamang itong painting, saan pa ito maipipinta bilang? Nang bigla namang nawala ang galit nito,
at napalitan ito ng pamumula ng kanyang mukha. Sinabi ni Siafu, ang painting ay talagang mediocre, kukunin ko muna ito, samantalang nagtataka naman si Xia Yi sa naging asal ng kanyang ama. Sumigaw si Xia Yi, Ama, bagaman ang demonic sect ay napuksa, hindi pa natin nahuli si Purple Way Demon Lord at marami pang ibang mga labi na namamahala. Kung sila ay gagawa ng pagbabalik, ito ay magiging isang sakuna. Sinabi ni Siafu, hindi ka apektado ng bagay na ito. Ang mga hindi pa nahuhuli ay lahat ng mahihirap na knot upang basagin. Sabi ni Xia Yi, ang lakas ni Purple Way Demon Lord at nitong Red Slave ay hindi basta-basta binabalewala. Sabi ni Xia Yi, pero paano kung may lumitaw na isang martial god, samantalang nagtataka naman ang kanyang ama mula sa narinig niya mula sa kanyang anak? Sabi ni Xia Yi, sabi ko, paano kung makapag-recruit tayo ng martial god? Habang ipinapakita ang larawan ng ating bida na tila isang napakamakapangyarihan, ngunit ang hindi lang alam ng babaeng ito ay ang ating bida ang pinuno ng Demon Sect. Dito na natatapos ang part 2, ngunit bukas ay abang natin ang susunod na kabanata.